Magandang hapon po mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Dito po sa ating iglesia sa Baljo. At ganun din naman ang ating mga kaibigan, mga kako-pastor na patuloy na nakikiisa sa atin pong gawain tuwing umaga at hapon ng atin pong paglilingkod sa atin pong buhay na Diyos. Atin pong ibalik sa Kanya ang pinakamataas na parangal at papuri sapagkat lagi niya tayong binigyan ng pagkakataon na tayo ay makapag-aral, makapagripaso ng Kanyang mga banal na salita. Ang atin pong gawain, mga minamahal ng mga kapatid, ay pinalawak at pinalago ng atin pong Panginoon sapagkat nakita niya na ang bawat isa sa atin ay nagkaisa tayo sa atin pong iglesia upang atin pong ikalat ang Kanya pong Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Maraming salamat din sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, kung saan man kayo naroon na narating po ng aming mga tinig tuwing umaga at hapon ng atin pong paglilingkod dito po sa ating iglesia, ay mapalad po kayo mga kapatid. Ang atin pong mga kaibigan, ang atin pong mga patuloy na nanalangin para po sa atin, ay atin po silang parangalan. Mayroon po tayong mga bagong viewers from Inlac sa atin pong paralan at sila po ay na-assign ngayon sa Nueva Ecija, aking mga kako-pastor ng Central Luzon Conference, sa katauhan nila ni Pastor Ber Valerio. Thank you very much sa suporta at panalangin na inyo pong ipinagkaloob para po sa ating programa. Sila po yung ating mga bagong viewers na narating ng atin pong mga tinig sa atin pong gawain dito po sa ating iglesia. Mga minamahal na mga kapatid, atin pong pagtuunang pansin ang atin pong gawain na ito. Sapagkat tayong lahat ay nakikitira sa mga palugit na panahon at pinahiram ng Diyos na panahon para tayo ay patuloy na makapagpuri sa Kanya. Magandang pagkakataon at panahon po na ibinigay niya sa Kanyang mga anak, sa Kanyang mga lingkod, para tayong lahat ay sama-samang manambahan sa Kanya. Purihin ang Diyos, mga minamahal mga kapatid, sapagkat ang atin pong gawain na ito, saan mang dako sa buong sanglibutan, atin po silang narating sa atin pong mga tinig. Ibig sabihin, pinalawak at pinalago ng atin pong Panginoon ang atin pong gawain dito sa iglesia ng Baljo, Imos. Atin ding pasalamatan ang ating mga kapatid na patuloy na nanalangin para po sa ating gawain na ito. From Lopez, Quezon, Bukal, Quezon, Ginayangan, Quezon, nariyan sila upang tayo ay samahan sa atin pong gawain na to. Special mention po ang amin pong kaibigan dyan sa may Bukal, Seventh-day Adventist Church, ang atin pong minahal na kapitana. Magandang hapon sa iyo, Kapitan, sa patuloy po ninyong panalangin at suporta para po sa gawain natin dito sa ating iglesia. Ang atin pong pambuong isang linggong talakayan ay lagi po natin itong idinidiin bago po tayo magsimula sa ating talakayan. Sa araw na ito, atin muling sisimulan doon para tayo ay ma-refresh sa atin pong pinag-aralan at pagdating po natin sa araw ng Sabado, hindi po natin ito makakalimutan. Ay mayroon pong pamagat ang panawagan na manindigan. Be strong in Christ. Ayan. Ang atin pong talatang sa uluhin ay masusumpungan sa aklat ng Epeso 6, ang talata po ay 10 hanggang 11. Ayan, atin pong kitex ang atin pong talatang sa uluhin. Sa araw po ng linggo ay atin pong tinalakay ang mga bahagi na ito po ay may noong kinalaman sa atin pong pambuong isang linggong talakayan. Ayan siya mga kapatid. Talumpati sa labanan. Sa Lunes naman po ay mayroon namang makasumpong ng kalakasan kay Kristo.
Ayan po yung ating araw ng Lunes at ang araw po ng Linggo at Sabado po ng hapon. So mayroon pong kinalaman dyan ay tungkol sa labanang espiritual. Ito po yung ating highlights. Okay? Spiritual warfare. Sa araw po ng Martes ay mayroon pong pamagat na ang malaking tunggalian sa mga sulat ni San Pablo. So dito po ang patuloy nating tinatalakay ay mayroon pong kinalaman sa tunggalian, pakikipagdigma. Kaya mula po doon sa pamagat natin na tayo ay manindigan, malalim na paninindigan natin sa ating pananampalataya at paglilingkod, pagkakilala natin sa Diyos, kailangan atin itong panghawakang mabuti na tayo ay humaharap sa isang labanan pang-espiritual. Kahit pang-espiritual na labanan, mga kapatid, ang ibinibigay po sa ating magandang halimbawa ay ang labanang pisikal, literal. Kaya kung ikaw ay isang sundalo, kung ikaw naman ay pupunta sa isang digmaan, ipinapakita po sa atin ng atin pong leksyon na kailangan po tayo ay punong-puno ng panangga o pananggalang para pagdating natin doon sa isang pisikal na labanan o sa digmaan man, ay mayroon tayong panangga at hindi tayo basta-basta masaktan. O yun po yung pagpapaliwanag dyan na tunay doon po sa ating leksyon na tinatalakay. Now, dito po sa araw ng Martes, ang sulat ni San Pablo ay laging tumutukoy doon sa isang labanan. Labanang pang-espiritual. Kaya itinuro niya sa atin sa araw ng Lunes at sa araw po ng Linggo kung anong klaseng balute, panangga ang ating isusuot para tayo ay hindi masaktan at hindi matatalo at hindi matatablan sa mga labanan na ating kinakaharap sa espiritual na kalagayan. So naroon na po yung baluti ng katuwiran. Ang ating Panginoong Jesus ay lagi nating kasama. Nandoon na yung ating panalangin araw at gabi ng ating pong buhay. So yun po yung ating pakikipagdigma sa espiritual na kalagayan. So mayroon po tayong mga ganon na aral. Ito po ay pinapahatid sa atin ng atin pong manunulat, lalo tigit dito po sa sulat ni San Pablo. Let us focus, mga minamahal, brothers and sisters, dito po sa tinatawag na controversy, doon po sa writing ni Paul. Alam niyo po ba na ang kaaway ng Diyos, tuwang-tuwa siya kapag mayroong membro sa iglesia na kanyang nasugatan at nasaktan. Sa pisikal na labanan, kapatid, ito yung magandang halimbawa para sa atin. Sa pisikal na labanan, sa mga sundalo, kapag mayroon kang mga kaibigan at mayroon silang kaibigan, kapwa sundalo, nasugatan at nasaktan, bawas na ang lakas nila, kapatid. Hindi yung lakas ang tinutukoy rito, hindi yung lakas ng isang sundalo na nasaktan o nasugatan kung anuman, hindi yung kanyang sariling lakas ang bawas na, kundi sa pangbuong pangkalahatan ay bawas na ang kanilang lakas. Bakit? Unang-una, kung 10 silang sundalo, masugatan ang isa, kapatid, ang tutulong niyan 2 sundalo. Ilan agad ang nawala? Sa 10, -3 agad. Kasi hindi naman pwedeng bitbitin ng isa yon, yung nasugatan. Halimbawa, dyan sa mga pelikula, maraming ganon. Kapag nasugatan ng isa, kapag tinamaan ng bala ang isa, pupuntahan ng isa yan. Kapag hindi pa kaya ng isa, lalo tigit na putol ang paa, kapatid, 2 ang mag-aakay niyan. Ilan na agad ang nabawas doon sa 10 magkasamang sundalo? 3 agad. Ibig sabihin, ang kanilang lakas, ang kanilang puwersa, bawas na agad. Di ba? Gets nyo po, kapatid? Yung lesson natin, tuwang-tuwa ang kaaway ng Diyos kapag mayroong nasaktan na kapatid sa loob ng iglesia, sa halip na magsambayan, dadalawin pa yan ng ibang mga kapatid para lang bumalik sa pagsamba. Yan ang punto ng lesson natin. Bakit tayo humaharap sa labanang espiritual sa loob ng iglesia? Kasi ito ang nakita ni San Pablo doon sa iglesia ng Episo. Kaya nga ang pamagat, napakatindi.
Ang sabi rito, ang tunggalian sa mga sulat ni San Pablo. Kasi nakita ni Pablo kung ano ang mangyayari sa iglesia kapag bawas na ang puwersa nito. Sinin natin, kapatid. Kapag hindi lang isa o dalawa ang membro ng iglesia ang nasaktan at nasugatan, ipagpalagay na natin dito sa ating iglesia, mayroong 10 hanggang 20 mga kapatid na ito ay nasaktan. Ilan agad ang mawawala kung tutulungan ang bawat isa niyan? 40 agad, kapatid, ang mawawala. Hihina ang lakas ng iglesia. Yan ang punto na laging binibitawan ni San Pablo sa atin pong pambuong 1 linggong talakayan. Idinidiin niya na ang spiritual warfare, ito yung spiritual na labanan, napakatindi ang impact nito sa loob ng atin pong iglesia. Kaya lagi tayong inaaralan, lagi niyang ipinapahatid, refreshment para sa atin na ang gagawin natin bilang sandata, bilang ating panangga, bilang baluti. Kapatid, baluti, shield sa Ingles. Yung panangga na nilalagay ng mga sundalo dyan noong unang panahon. Ngayon, mga bulletproof na eh. Mga magagandang sapatos na, may mga helmet pa yan. Isipin na lang po natin, yan ang kailangan ng ating iglesia at sa mga kapatiran sa loob ng iglesia. Umpisahan natin yung sapatos. Kapag manipis ang sapatos mo, kapag ikaw ay pumunta sa isang digmaan at labanan, baka doon pa lang tatagusan ka na ng tinik dyan. Hindi ka na makakalaban. Ano ibig sabihin? Kapag dating dito sa iglesia, kapatid, kapag nandito ka sa loob na, punong-puno ng subukan, punong-puno ng trials, punong-puno ng mga sakit sa ulo, nandito masasagupa mo. Kapag manipis ang baluti mo, kapag manipis ang panangga mo, hindi sapat ang pananampalataya mo, tinik ka dyan, masusugatan ka dyan. Tuwang-tuwa si Satanas dyan. Bakit? Bawas na ang kapangyarihan, ang lakas ng buong iglesia. Gets nyo po, kapatid? Dito po sa aming mga taga-subaybay, sa amin pong mga kaibigan, saan man kayo naroon, sa sanglibutang ito, na narating po ng aming mga tinig, ito pong pag-aaral ng ating leksyon, hindi po ito tagisan ng husay, hindi po ito tagisan ng isip, kundi ito po ay iaangat tayo sa ating pananampalataya at paglilingkod para maabot natin ang tunay na pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kung hanggang saan talaga ang tapang natin, kahit daranas tayo ng iba't ibang karanasan sa ating buhay dito sa ating paglilingkod. Gets niyo po, kapatid? Unang-una pong inilagay rito ni San Pablo ang kalagayan ng ating pananampalataya. Kapag mahina ang pananampalataya mo, baka pagdating ng tagutom, surrender ka. Yun ang ibig sabihin dito. Ang kaaway kasi matalino yan eh. Kung hindi ka makuha sa santong paspasan, dadalhin ka niya sa magagandang mga pamamaraan. Mahusay siyang maglingla ng tao. Kaya ang sabi rito, ibalot mo, isuot mo ang baluti ng kalakasan, walang iba kundi ang kalakasan ng ating Panginoong Hesus. Naalala niyo po yung topic natin kahapon, yung tungkol sa kapangyarihan? Ang tanging makakapagbigay sa tao, lalo tigit sa mga mananampalataya, yung kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, yun lang ang ating tanging pag-asa. Kaya dito sa tunggalian na ito, dito sa spiritual warfare na tinatalakay po natin, kailangan natin ng sapat na baluti ng ating Panginoon. Ano yon? Inilagay po rito yung direct communication mo. Manalangin tayo sa Diyos araw at gabi ng ating buhay bago tayo umalis, bago tayo papalaot sa ating mga gawain. Manalangin tayo. Ano pa? Mapagtimpi tayo. Ano pa? Kailangan nating magpakumbaba, kapatid. Ano pa? Kailangan natin magpatawad sa isa't isa. Ano pa? Magkaisa tayo sa loob ng iglesia sa isang gawain. Sa alin? Sa pagpapakalat ng ebanghelyo sa buong sanglibutan. Yan ang tinatawag na church unity.
Yan ang binibitawan ni San Pablo ng mga pananalita. So, ang malaking tunggalian sa labanan ng Iglesia, walang ibang hinihimok, kapatid, ang kaaway ng Diyos, kundi ang mga anak ng Diyos. Hindi naman siya makakaganti kay Kristo eh. Tapos na yung labanan nila, kapatid. Tapos na. Noon pa, ang buong akala kasi ng kaaway ng Diyos, ang buong akala kasi ni Satanas, nung mamatay ang ating Panginoong Hesus, talo doon. Talunan ang ating Panginoon. Nagkamali siya roon. Hindi niya alam ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus, tagumpay ng kanyang mga anak dito sa lupa. Kaya yun ang dapat nating isiping mabuti. Sino ngayon ang maghihigante para sa pangyayaring ito? Gustong gantihan ng kaaway ng Diyos ang mga anak ng Diyos. Doon siya ngayon humahanap ng paraan para makaganti siya sa Diyos. Doon sa kanyang mga lingkod. Kaya dito, kapatid, hinihimok tayo lagi ng atin pong pamunuan. From General Conference down to the local church, atin itong pag-ibayuhing mabuti. Magkaisa tayo sa loob ng iglesia. Huwag nating pabayaan na ang kaaway ay papasok dito. Ngayon, dahil nandito siya sa loob at nakakapasok siya, open eh. Ano ang gagawin ngayon ng mga anak ng Diyos? Kailangan insakto, matibay at matibay ang ating pananggalang. Sino yon? Ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya relasyon pa rin ang pinag-uusapan natin dito. Ikinukunik lang ni San Pablo kung ano ang magiging kinahinatnan ng iglesia. Bago ako magtapos, mga minamahal na mga kapatid, gusto ko pong basahin sa inyo itong sa aklat ng Roma, ang talata po ay 6. Ayan, Romans 6. Ayan. Isakbat mo ang katuwiran at ang kalakasan at ang kapangyarihan ng ating Panginoon sapagkat ito ang baluti ng kanyang pagtatanggol sa atin. Kapatid, napakagandang talata. Bakit? Ang tanging paraan para maipagtanggol tayo ni Kristo sa ating kalagayan bilang humaharap sa espiritual na labanan, ating ayusin ang pagsakbat ng damit ng katuwiran. Ang ganda ng kanyang binitawan. Kasi merong mga sundalo na hindi inayos paglagay yung kanilang balote. Pagdating sa labanan, patay. Di ba? Kaya kailangan sabi ito, ayusin ang pagsakbat ng kanyang katuwiran. Anong paraan? Sa pag-aayos, kapatid, kompleto yan. Manalangin, mag-worship, umaga, hapon ng ating buhay. Ginagawa na natin yan, kapatid. Sa Bisaya pa, siyaro. Di gyapon makadaog ang mga anak ng Diyos. Niining mga higayona, Exxon, paminaw mo pag-ayo. Atong siguruon nga kitang tanan, makaangkon og kadaugan, og kini nga kadaugan, anaa kini sa kamot ni Ginoong Hesus. Wala na ilain. Gets niyo po? Ang ating tanging tagumpay nasa kamay ng ating Panginoong Hesus. Sa labanan, sa tunggalian na ating hinaharap, huwag na tayong mag-isip pa ng iba. Huwag tayong umasa sa sarili natin. Huwag kayong umasa kung kanino mang leader, elder, pastor. Ang tanging tagumpay, asahan natin, sarili natin, konektado tayo doon sa kamay ng atin pong Panginoon. Bukas, kapatid, ang atin pong tatalakayin, araw ng Miyerkules, kaso lang sermon tayo, ay napakaganda. Sapagat dito natin makikita ang lundo ng lesson natin kung paano inihatid ni San Pablo ang iglesyang ito doon sa kamay ng ating Panginoon. So dyan lang tayo, mga kapatid. Kaya dito po sa aming mga taga-subaybay, nanonood, mag-comment na kayo dito sa aming comment section kung ano ang magiging susog ninyo dito po sa ating talakayan. Kailangan tayo'y manindigan ng matuwid sa kamay ng atin pong tagapagligtas. Ito po ang ating dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.